Usaping bigas tayo mga kapuso dahil ang sabi po ng Department of Agriculture, abang magandang balita, palalawakin weng ang bentahan ng 20 pesos na bigas o per kilo ng bigas sa iba't ibang panig ng bansa natin. Kasi sa ngayon, limited siya mostly sa mga kadiwa center, di ba? Ngayon, palalawakin daw po yan. Ang tanong, may sapat ba tayong supply para sa 20 pesos na At yung bigas? sinong tatamaan yan at sino mga pwedeng makabili ho niyan, kung malawak na ho yan, Yes. ang mga pwedeng maka-akseso ng benteng bigas na yan. Ha? Nasa linya ho natin, partner, Administrator National Food Authority, si Sir Larry Lacson. Sir Larry, magandang umaga po. Welcome po sa Double Wang, sa WE. Maligayang Pasko. Good morning, sir. Hi, good morning, Double Weng. Magandang umaga po at Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year po sa Advance inyo. Happy New Year, Administrator. Yung tanong ko po Opo. kanina, meron ba tayong sapat na pang-supply ng bigas to sustain, ika nga, para tuloy-tuloy yung papalawakin daw pong bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas ng Department of Agriculture? Okay, ito po no, ito po yung ating sagot diyan. Ito po sa tingin namin sa National Food Authority ay sapat na sapat po ang ating supply sa ngayon. Ang ating pong supply ay 2.9 million, almost 2.9 million bags of milled rice, no? Although babawasin natin doon yung hindi naubos sa auction around 700,000 bags. So meron pa rin tayong 2.2 million bags na nakagiling na po nationwide. So sa tingin ko po sa plano ng Department of Agriculture na palawakin ito, ang initial na sinabi sa atin ng ating mahal na kalihim na si Secretary Kiko Chiu Laurel, ay mga around 1 million bags a month, no? Opo. Ang target na i-release. Kung ganun po, kung meron tayong 2.2 million bags na ngayon na giling na nationwide, then this will last January, February, or even more, no? Yung current stocks na milled rice natin. So Paano ang po challenge dito is, O paano po yung beyond February? ayun po yung challenge ngayon doon, ang paggiling o yung milling. No? So kailangan ho, by January, habang lumalabas ang mga stocks, makakapaghiling tayo ng ganun ding kabilis para ma-replenish. So yun po yun. So kung ano yung lalabas, dapat makagiling ulit ng halos katumbas nun. Ayun ang Medyo tanong yun sa lang inyo, po ang Administrator. Yung challenge na yon, kaya po bang gawin ng NFA? Ito po yung ating yun pong ating challenge doon ay alam nyo naman sa gobyerno nag-end ang mga contract ng mga milling ng services Oo. by December. Merong Opo. pwedeng i-extend, merong hindi. So meron naman po mga na-extend at merong di. So ang gagawin po natin diyan ay fast track lahat ang bidding ng milling services para at least makahabol, no, yung first pag umpisa pa lang ng Enero, paano na yan? Ayos na, bidding process na yan para at least matapos agad at makahabol sa paggiling, no? Yun lang nakikita kong medyo challenge, of which ang tingin ko doable kasi yung 2 months, January, February na meron kang breather, ika nga, makakaano na ho tayo doon. Makakakuha na tayo ng mga milling services ulit. Ano ho yung sinasabing palalawakin? Ibig sabihin, sino-sino na ho ang pwedeng makabili ho ng benteng bigas? As usual pa rin po yung ating mga vulnerable sectors, minimum wage earners, farmers and fisher folks, ang madadagdag For peace po members. dito. Oo. For peace, opo. Oo. Ang madadagdag po dito, base po sa aming meeting, no, itong nakaraan lang, ay yung mga below the middle income, sila po yung mabibigyan na rin. Yan po ang tinatarget dito. Kanya yung 15.6 million households, yan po yung target for this year. Meaning po, hanggang December, not for this year, next year pala po, 2026, December 31, dapat po, yun po yung target, ma-reach yung around 15.6 million. million Pag households. gusto ko malinawan yung below middle income earner, di ba ba? Ibig sabihin, hindi sila pasok do sa threshold ng pagiging mahirap, pero hindi rin sila above minimum wage. Hindi sila, ano ba to, middle class. Tama po? Hindi po mayaman at hindi naman po sobrang hirap. Hindi naman po yung minimum wage earners. So nilawakan lang po yung threshold na yun para at least mas marami ang bakinabang. Siguro sa simpleng sa simpleng paliwanag,
Magkano ho ang sweldo ng mga yan dapat? Anak Para ho po, magkaroon ng pasensya natin, access. hindi ko na ano yung eksaktong sweldo niyan. It's Oo. because ang department po talaga yung Oo. nag-aayos po nito at si Oo. Opo. Ano hong kailangan ipakita? Kailangan ba nila ipakita yung kanilang payslip? Na ito lang ho ang kita ko, below middle income ako eh. Kailangan bang ipakita Ay, kung yung ID nila o paano madidetermina sila ho'y sakop niyan? meron pong interagency technical working group na nag-aayos po niyan kung paano yung proof, no? Ang isa pong tinitignan po diyan ay yung sa PSA data, SSS Oo. data. Mm-mm. Yun po yung mga una pong tinitignan diyan. Pati po nga yung ano sa Department of Education data ng mga Mm-mm. nasa public schools. So lahat po 'yon. Ay talaga hong interagency po ang nag-uusap niyan just to make sure na yun pong tinatarget nating grupo ng ating mga kababayang Pilipino ay sila po talaga yung O, makikinabang dito. At kasi the same time medyo po na medyo mhm, vague kasi yung pag sinabing hindi mahirap pero hindi rin mayaman. opo, Medyo opo, malawak po yung criteria na yon, administrator. So opo. siguro naman bago mag full Mhm. implementation ito, magkakaroon ng mas malinaw na guidelines po ang Department of Agriculture. Ano po? Ay definitely po at saka may banggit ko lang din ulit, di ho ba si Department of Agriculture ay ano na rin, nag-launch ng kanilang online or digital ano ng registration ng Opo. lahat ng mga ano recipient ng P20 or ng 20 bigas. So ito Mm-mm. po ang isang elemento pa rin na makakapagsala ng Mm-mm. lahat ng ito. Ayun, so Opo. hindi lahat ng pag nag-apply ka doon o gusto mo mag-register, hindi automatically maaprubahan yon. Depende doon sa Ah, magiging proof mo na sakto ka doon sa criteria. tama po, tumpak na tumpak po. Yun po ang itinatrabaho ng interagency working group na ito na kasama po at nangunguna ang Department of Agriculture. Gaano kalawak na ho tayo? Lahat na ba ng probinsya sa Pilipinas ay meron na hong benteng bigas? Opo, itong December lang na ito, I think that was on December 8 or 9, di ko maano, naging 82 provinces na ang merong presence. Ang 20 bigas meron na nahuli po dito yung Maguindanao del Norte. Mm. Opo. Oh, nandun sa Mindanao kasi yung poorest of the poor na mga munisipalidad, 'di ba, administrators. So sana ang Opo. wish nga ng mga taga Mindanao, mas malaki yung buhos sa kanila ng ganitong klase ng tulong ng gobyerno kasi sila yung kulang. Di po ba? Tama po. Actually po, ako I personally received text messages, Mm. messengers ano na kailan po dito sa amin at kailangan po namin. At tapos may yung pong mga ibang mga kadiwa or mga site kasi natin, hindi po everyday. So sabi ang isa nilang request hindi po ba puwedeng gawing everyday na ito, yung Mm, mga mm, gano'n. mm. At yun po sa lugar na yun, dun po sa lugar na yun na nabanggit po ninyo ang talagang napakaraming nagtatanong and at the Oo. same time, dun po ang pinakamahaba ang pila. Oo. Kanya alam mo, may gauge tayo na Totoo sila yan. talaga yung Oo. higit na Mahirap. nangangailangan. At Oo. saka yung lugar kung saan ho nabibili ho yan, saan na ho may mga dagdag bang area? Pwede na ho yan ba sa mga public market? Hindi pa po sa Di pa? public market, wala Mm. pa po tayo doon, opo. Oo. So doon pala mismo sa mga Kadiwa stores pa kadiwa rin. na nasa loob ng... Kadiwa ng Pangulo po. Oo. Tapos meron tayo sa mga NFA warehouses Yun, pwede na, yun. na oh, tapos meron tayo sa mga local government units LGU. sites na sila po mismo yung determine. Yun po, Mm. nandun po tayo. Tapos meron po tayo sa partnership with the DOLE, mga specific locations kung saan may mga maraming factory or mga minimum wage earners, meron po mga site na gano'n, nakadiwa ng Pangulo. Hindi ko lang po kabisado Opo. lahat-lahat ng ito dahil medyo mahigit 400 na po ito. Opo, opo. Marami na po ito, mga 450 na po ito. Oo. Okay. Administrator, sabi niyo kanina ang pangunahing challenge para doon sa pag-sustain sa mas malawak na 20 pesos na bigas ay yung milling. Kasi may sapat tayo ngayon, pero kung ma-augment siya o madudugtungan, depende sa bilis ng paggiling, hindi po ba? Pero kung halimbawa, yung supply naman, meron ba tayong mapagkukunan para i-replenish o dagdagan yung mga mauubos na supply natin para sa programang ito? Opo, definitely po meron kasi by February, end of February, anihan na naman po yan eh. So, marami na naman po tayong mabibiling palay at in fact, kabit-kabit nga po itong trabaho na ito, no? In fact, kailangan namin yung massive rollout
so that massive din ang paglabas ng pagluwag ng bodega at Yes. ng pagdating nitong ani ng February, late February, may paglagyan po kami. Yun po kasi ang naging challenge namin this year. Oo. Puno Yung kayo, puno. bodega na Mm. napuno. Opo, Mm. opo. So ngayon, makakapag-roll Nakakaibat na out naman. kayo na mas marami, makakapamili kayo ng mas marami. Tama po yun. Mas ang ikot gaganda po. At sana ma-augment pa rin ng pagbabago o pag-revise ng kaunti ng ating rice tarification law o kung saan makapagbenta kaming muli sa merkado at a very limited volume para ma-ensure lang na makakalabas ng mabuti ang stocks namin at Pero makapabili kami ng palay. hindi po kayo magbebenta sa 20 pesos na bigas program ng imported rice, hindi po ba, Administrator? Puro lokal Ay, ito. Kung tinatanong niyo po si NFA, ay definitely po 100% local po yan. Pero dito po sa 20 bigas meron na, of course, ang priority po talaga niyan, lahat galing ng NFA. Pero kung worst comes to worst, ika nga, talagang Kulangin kayo. kulangin, hindi naman po prohibited ang Department of Agriculture na bumili sa local market, meaning dito sa ating mga local traders or even importers kung kinakailangan, or mismong sila, si Department of Agriculture, mga GOCC niya like FTI or si Planters Products, pwede rin po silang mag-angkat. Pero yun po ay talagang last resort sa tingin ko. Hindi kasi ang priority nga natin, umikot ang stocks ng National Food Authority, ma-replenish, ma-refresh, ika nga, mapalitan ng bago. So, hindi po sila prohibited from doing that if needed. Opo. Yun, Opo. alright. Panghuli lang, ito lang, yung pong kanina nabanggit nyo, yung registry natin, para lang ho dun sa mga gusto ho, sana mag-avail ho niyan. Kasi sabi nyo kanina, may mga humiling na everyday, sana Oo. meron. Ngayon, once a week lang ba yan, bentahan o twice, or weekend lang? Kasi po meron tayong limit, no? nga eh. Para sa bawat pamilya, 10 kilo actually per month. Yung iba mga 30 kilos na per month. So obviously hindi po pwedeng everyday yon. Kanya tina-timing din po yon. Hopefully ang target naman po natin sa gobyerno ay maging araw-araw yan, and at the same time mas lumawak, mas marami pa Kasi- ang volume Oo. na makuha nila o mabili nila. Opo, kasi nalalaman ba nila kung makakahabol pa sila ng bili? Kasi baka may trabaho rin sila, di ba? Oo. Meron ba doon nagsasabi sa kanila, malapit na maubos itong supply natin, bili na kayo? Ano naman po, lagi naman pong namomonitor ni FTI yung mga stock levels ng mga kadiwa at kami naman po ready. Kanya inopen na po namin yung kami po mismo nag-offer ng aming mga NFA warehouses na malalapit sa mga mataong lugar na kung saan hindi lang farmers ang aming servisyon but all the recipients pwede. That's why yun po yung ginawa namin, kinonvert na into lahatan na, no? Na lahat ng beneficiaries na pwede na doon sa mga warehouses ng NFA na i-open na natin. Administrator, last point ko naman, puno pa rin po ba ang warehouse ng NFA ngayon? Kasi yun ang problema dati, kaya hindi nakakapamili sa lokal na magsasaka. Plus, natanong ko yun, baka may sobra na kayo at may aging stocks na, magkakaroon ba ng auction ng mga bigas ng NFA? Opo, kakatapos lang po no successful auction nung etong buwan na to, nakapaglabas tayo ng 315,000 bags, no, out of the 1.1 million. Meron pa akong natira na old stocks na 700,000 na itatry pa ho namin i-auction ito ng mabilisan itong Enero, meaning we'll go through the process again, posting, etc. And hopefully marami pa rin magka-interest na kumuha nito para at least lumuwag ang ating bodega. Doon sa tanong na puno pa ba ang bodega natin, well, we can still consider na parang medyo puno pa po kasi ang ating stock level ngayon 451,000 metric tons of equivalent milled rice. So
yan po ay 150% ng target namin for this year na na-accomplish, no? So kailangan talagang Magbawas. lumuwag. Ang dami Oo. po kasi mabawasan. Marami pong epekto pag hindi lumalabas. Opo. Pati po yung repair ng aming mga warehouses medyo naapektuhan dahil hindi namin ma-repair dahil puno. Opo. So alam nyo, maraming mga kailangan sabi nga maayos. Sabi nga, beautiful problem yan, Administrator. Ay, opo, Yeah, mas opo. mahirap yung wala Napakaganda. tayong supply, di ba? Ay, tama Opo. po. Katulad Administrator. po nung Opo. Tsaka, Salamat po. ito lang, yung ating mga magsasaka, sana ho'y malaki rin ang kanilang naiuwing kita. Yung Dala wala ng nang pag- nambabarat Ay, baga. Oo. Opo, yun po naman ang ating sa amin, sa National Food Authority. Yun yung numero unong namin, gusto namin mangyari, yung hindi sila malugi. That's why mataas lagi ang ating presyo kaysa sa mga trader. Alright. Good luck po, Administrator, sa thank you. mas malawak na Oo. pagpapatupad nitong 20 pesong bigas program. Yung mas malawak the merrier, di Yes. ba, Administrator? Thank Yeah, you po. Thank you. Marami pong salamat. Good luck, And Happy sir. New Thank Year you. po sa inyo. Happy New Thank Year. you, sir. Salamat, Sir Larry Lacson, Administrator ng National Food Authority sa mas malawak ko na bentahan pa. Hilingan, walang